Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang tagapagtanggol, Diyos ng Digmaan. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang tagapagtanggol, Kabanata 726. Kasunod ng commanding voice, lumitaw ang isang malaking lalaki na nakauniporme na may hawak na machine gun sa kanyang balikat. Pagkatapos makapasok, ang opisyal ng hukbo ay tumahimik at sinuri ang mga tao. Nakita niya si Levi at mabilis na sumaludo. Chief, ito ang Zebedee ng South City Warzone Black Panther Regiment na nag-uulat. Lumalabas na ang Guardian Mansion na si Levi ay pansamantalang tinitirhan ay teritoryo ng Black Panther. Sa sandaling nalaman niyang may gumuho sa Guardian Mansion, ipinatawag ni Zebedee ang rehimiento at tinugis ang mga salarin. Hepe, hindi makapaniwalang tumingin sina Wardell at Joel kay Levi. Agad na naisip nila kung bakit ipinagkatiwala ni Tim kay Levi ang Investment Conference Project. Dahil isa siyang big shot sa hukbo. Akala nila si Levi ay isang taong may koneksyon lang kay Tim. Hindi kailanman naisip ni Wardell at Joel na maaaring maging isang mahalagang tao si Levi. Itinutok ni Zebedee ang kanyang machine gun kay Wardell at sumigaw sa mapagpalang tono. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na ibagsak ang mga gusali sa Guardian Mansion? Mayroon kang ilang mga nerbiyos, hindi ba? Well, totoo naman na hindi natin dapat saktan ang mga inosenteng sibilyan, pero mga hanggal ang nagdala nito sa sarili mo pagkatapos ng ginawa mo. Bakit sa amin nakatutok ang baril mo? Ano ang gusto mong gawin? Nanginginig ang boses ni Wardell. Ha, natatakot ka? I bet hindi ito ang unang beses na gumawa ka ng ganito. Hindi ako magiging madali sa inyong lahat, banta ni Zebedee. Walang imak na naglakad si Levi patungo sa oval table. Sa isang sipa, binasag niya ang mesa. Ang alikabok at mga labi ay nagkalat sa hangin bago tumira sa isang makapal na layer ng kulay abong pulbos sa lupa. Pakiusap, please tumigil ka na. Pagmamakaawa ni Wardell, nabulunan ng ubo ang boses. Mabilis namang sumunod ang iba at nagmakaawa para sa kanilang buhay. Chief, kasalanan natin ta. Patawarin mo kami. Kung alam namin na ikaw iyon, hindi namin gagawin ang ganito. Ang iba ay nakiusap. Magkakaroon ng pagtutuos para sa mga taong katulad mo and I mean business. Suriin ang kanilang mga kriminal na record at imbestigahan ang lahat, kabilang ang kanilang pagsasamantala sa ibang tao, paglusob sa mga base militar, at demolisyon ng pampublikong ari-arian. Utos ni Levi. Si Wardell Becker ay nawalan ng malay at napaluhod nang marinig ito. Maaaring ito na ang katapusan niya. Sa mismong araw ding iyon, isinara ang South City Chamber of Commerce para sa karagdagang investigasyon. Maraming tao ang natuwa nang marinig ito. Maraming mga ngalakal ang matagal nang minamaltrato ng South City Chamber of Commerce, marami pa nga ang namatay dahil lumaban sila sa organisasyon. Marami sa kanila ang matagal nang nagnanais ng hustisya, at sa wakas ay naibigay ito. Mabilis na kumalat ang mga salita at naghiyawan ang mga tao, lalo na iyong mga mas mababang antas na mga ngalakal. Ang kanilang mga karapatan at benepisyo ay matagal nang inabuso at hindi pinapansin, at sila ay napagtibay sa wakas. Siyempre, nanawagan ito ng isang pagdiriwang. Lumalabas na ang katiwalian ng South City Chamber of Commerce ay higit na nakaugat kaysa sa inaakala. Ang organisasyon ay sumipsap ng mga pampublikong pondo na nagkakahalaga ng higit sa libu-libong bilyon. Matapos kumpiskahin ang nalustay na pondo, ipinadala ng mga awtoridad ang pera sa pagpapanatili ng infrastruktura. Natahimik ang publiko kung paano hinarap ang kaso at sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Levi. Sa katunayan, ang kasawian ng isang tao ay kapalaran ng iba. Ang pamilyang itim ay nasa mainit na tubig. Ang tagapagtanggol. Kabanata 727. Ang 10 milyon na ginastos nila ay walang kabuluhan. Dahil malapit na ang investment conference, inilagay na nila ang lahat ng kanilang pag-asa kay Zoe. Si Meredith at Robert ay sinenyasan si Zoe at nagtanong tungkol sa kung paano umuunlad ang mga bagay. Sinabi ni Zoe na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung ano ang mangyayari. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Levi. Sinabi niya na ang mga resulta ay ganap na nasa kanyang kontrol. Dahil tiwala si Levi, dapat din siyang magtiwala.
Haharapin nila ito ng magkasama kahit natalo sila. Sa tingin ko ang proyekto ay magiging atin. Sabi ni Zoe. Sigurado ka. Ang mga mata ni Meredith ay kumikinang sa pag-asa. Sa sobrang tuwa ni Robert ay tumayo siya at napabulalas, talaga. Mananalo ba tayo sa project? Oo naman. Aayusin natin ito. Ulit ni Zoe. Sigurado siyang makakarating si Levi. Ganito ang tiwala ni Zoe sa asawa, nagtiwala siya sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Hanggat ito ay isang bagay na pinagtitiwalaan ni Levi, tatayo siya sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Ang galing. Ang tagumpay ay palaging nasa iyong panig, sigurado akong magiging pareho din ito sa pagkakataong ito. Ani Meredith na halos maluha-luha sa tuwa. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 50 bilyon. Nangangahulugan ito na ang pamilyang itim ay magbubulsa ng hindi bababa sa 10 bilyong tubo. Ito ay isang malaking kapalaran. Pero may kondisyon ako, sabi ni Zoe. Ano ito? Sabay nilang tanong. Ang proyektong ito ay nasa ilalim ng pamilyang itim, ngunit gusto kong ako ang mamahala sa lahat ng mga detalye, binibigkas ni Zoe ang kanyang kalagayan. Ano? Bulungan nila. Mukhang hindi sila natuwa sa narinig nila. Paanong si Zoe lang ang namamahala sa kung paano inilunsad ang proyekto? Ito ay hindi makatwiran. Hindi pwede. Ito ang proyekto ng pamilyang Black, paano natin hahayaan ang isang tagalabas na magpatakbo ng mga bagay-bagay? Protesta ng isa sa kanila. Oo, hindi magiging maganda sa atin kung malalaman ito ng mga tagalabas. Pumayag naman ang isa. Mabilis na kumalat ang mga boses ng hindi pagkakasundo sa kanila. Zoe, dapat mong iwasan ang pananalapi ng pamilyang Black para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, hindi ba? Mungkahi ni Jenny. Oo, sumasang-ayon ako. Isipin kung ano ang gagawin ng mga matatanda tungkol dito. Sabi ni Logan. Ito ang kondisyon ko. It's either you'll accept it or just forgo the project, mariing sabi ni Zoe. Sige, tinatanggap ni na Lola at Lolo ang kondisyong ito. Ikaw na ang bahala sa proyekto. Nangako si Meredith. Matapos makakuha ng kasiya siyang sagot, tuluyang umalis si Zoe. Pagkaalis niya, nagbulang-bulungan si Bailey at ang iba pang mga tao. Itay, nanay, paano mo ito papayagan? Well, we just need to wait hanggang sa dumating ang project sa amin. Sa panahong iyon, hindi na siya magkakaroon ng sasabihin tungkol dito, masayang sabi ni Meredith. Pero akala ko nangako ka sa kanya. May nagtanong. Hindi ko kailangang aminin. Pagdating ng panahon, lahat kayo ay dapat na maging saksi ko at sabihing wala akong pinanggako sa kanya. Nang marinig ang sinabi ni Meredith, ngumiti ang mga itim. Ang tagapagtanggol. Kabanata 728. Gumamit sila ng parehong trick ng paulit-ulit. Alam nilang isang tao mula sa pamilyang itim ang kumuha ng 10 milyong tseke noong nakaraang pagkakataon, ngunit inakusahan nila si Levi. Sa pagkakataong ito, alam nilang hindi magkakaroon ng kahit isang pagkakataon si Zoe laban sa kanila. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Quintes. Sabi niya, Lola, hindi naman magiging foolproof yun diba? Mayroon ka pa ring reputasyon na dapat panatilihin. Masaya kong ipagpapalit ang aking reputasyon para sa pamilyang Black. Bukod pa rito, dahil sa hindi natitinag na katapatan ni Zoe kay Levi, ang proyektong ito ay mapupunta sa kanya sa huli kung hahayaan natin siyang gawin ang kanyang paraan, sabi ni Meredith. Totoo, hindi natin dapat hayaan si Zoe na magkaroon ng mga bagay sa kanya, sabi ni Logan at Jenny. Masyadong walang muwang si Zoe para maniwala sa pamilyang itim. Si Meredith ay isang mapagkakatiwalaang tao sa mga mata ni Zoe at kinuha niya ang kanyang salita para dito. Ngunit ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang. Mabilis na lumipas ang araw at sa wakas, nagsimula na ang investment conference. Nagtipon ang mga mangangalakal mula sa lahat ng dako sa exhibition center. Dahil sa pagbagsak ng South City Chamber of Commerce, nagkaroon ng pagkakataong lumahok ang mga lokal na mababang antas na mangangalakal. Bilang taong namamahala sa kaganapan, kailangang tiyakin ni Levi na magiging maayos ang lahat. Pagdating niya sa exhibition center, isang pamilyar na boses ang humawak sa kanyang hakbang. Ito ay dapat na isang malas na araw. Hindi ako makapaniwala na nabangga natin siya ulit. Si Tyler iyon. Nandito rin sila ng mga kaibigan niya para sa investment conference.
Ang kanilang katayuan ay nagbigay sa kanila ng lahat ng dahilan upang kumilos ng may pagka-snobbish. Ang pamilyang Jones ang pinakamalaking manlalaro sa komperensya ngayon. Ang maharlikang pamilya ng Southampton ay pumangalawa sa wala. Nandito ka ba para sa investment conference? Tanong ni Wales. Kung hindi, bakit ako nandito? Sabi ni Levi, di ba security guard ka lang? Bakit? Nandito ka ba para magbid para sa isang investment project din? O narito ka dahil gusto mong ibenta ang iyong pagkakakilanlan bilang apo ng pamilyang Jones para kumita ka? Pang-aasar ni Wales. Nang marinig ito, binalaan ni Tyler si Levi, na nagsasabing, huwag mong hayaang mahuli kitang palihim na ginagamit ang pangalan ng ating pamilya. Hindi kita papakawalan ng ganoon kadali. Nakakalungkot, wala ako dito para magbid para sa isang investment project, sagot ni Levi. Pagkatapos, tanong ni Tyler, narito ako para magpasya kung sino ang mananalo sa proyekto, sagot ni Levi. Anong biro? Sinusubukan mo bang sabihin mong ikaw ang namamahala dito? Tinuwanan ni Wales. Hindi masama. I see you like role-playing, biro ni Tyler na umiling sa hindi makapaniwala. 2 araw na ang nakalipas, sinabi ni Levi na siya ang Diyos ng digmaan. Ngayon, sinabi niyang siya ang tagapangulo ng komperensya ng pamumuhunan. Ito ay puro kalokohan kay Tyler. Dude, hindi ito kung paano mo makuha ang atensyon ng aming pamilya. Kakailanganin mong magkaroon ng ilang sangkap. Kung ang iyong net worth ay libu-libong bilyon, maaari naming isaalang-alang na kunin ka. O hindi bababasa, dapat kang maging hari ng digmaan, kung hindi, huwag mong asahan na tatanggapin ka namin bilang isa sa amin. Isa ka lang walang tao. Sinulyapan ni Levi ang mga Jones at sinabing, maaari na kayong umalis. Wala kang mapapala sa investment conference ngayon. Ang tagapagtanggol, Kabanata 729. Binawi si Tyler. Ano ang ibig mong sabihin? Wala tayong makukuha sa conference ngayon. Niloloko mo ba ako? Karangalan ng mga organizer ang aming pamilya na dumalo sa kaganapan ngayon. Hindi tayo magkakaroon ng magandang investment deal. Iyan ay lubos na kalokohan. Kung nabigo ang aming pamilya na gumawa ng isang kasunduan, walang magagawa. Halos kontrolado ng aming pamilya ang lahat ng nangyayari dito. Huwag kang ang walang katotohanan. No one dares to cross the Jones family, sabi ni Tyler na may baluktot ng ngiti sa mukha. Wala sa kanila ang naniwala na may ganitong uri na mangyayari. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan kapag pinalayas ka mamaya, payo ni Levi bago pumasok sa venue. Ha, napakamapanghamak na kapwa. Sino siya sa tingin niya? We'll watch and see kung sino ang mapapaalis mamaya, sabi ni Tyler habang pumapasok ang lote. Pagdating, pumunta ang mga Jones sa front row seat. Ilipat, sigaw ni Wales habang pinaalis ang mga mangangalakal na iyon na nakaupo na sa kanilang mga upuan sa unang hanay. Ang lahat ay nagngangalit sa katahimikan, alam na alam nila na kawawa ang sino mang makagalit sa mga Jones. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos nilang umupo, may ilang gwardya na lumapit sa kanila at nagsimulang magpaalam sa kanila na umalis. You guys can't sit here, please leave now, pakiusap nila. Ano, si Tyler at ang iba ay hindi makapaniwala na narinig nila ng tama ang mga gwardya. Anong pinag-uusapan nyo? Tanong ni Tyler. Pakiusap umalis na kayo, wala kayo sa listahan ng bisita ng komperensya ngayon, sagot ng mga gwardya. Napatawa si Tyler. Hoy, maling tao yata ang nakuha mo. Hindi mo ba alam kung sino kami? Tanong niya. Oo, alam na alam namin na kayo ang mga Jones. Please, make a move and leave before we have to chase you all out, seryoso at malupit na tono ng mga gwardya. Natigilan si Tyler at ang iba pa. Ano? Teka, hindi ba ito ang sinabi ng lalaking iyon kanina? Legit ba silang humihiling sa amin na umalis? Hindi pwede. Bueno, dahil alam mong kami ang mga Jones, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hilingin sa amin na umalis? Tanong ni Tyler. Pakiusap umalis ka na. Hindi kami nandito para sagutin ang mga tanong. Utos ng mga guard. I'm sorry pero wala kang magagawa para umalis kami, walang pakialam na sabi ni Tyler. Duda ako na sino man sa South City ang may kakayahang gumawa ng anuman sa amin. Sumunod naman si Wales at ang iba pa at itinago ang mga upuan nang hindi gumagalaw ang isang kalamnan.
Inilabas ng mga gwardya ang kanilang mga walkie-talkie at humingi ng tulong. Ito ang Team X na nagsasalita, mangyaring ipadala muli. Wala pang isang minuto, humigit kumulang 10 security guard ang dumating sa pinangyarihan. Walang ibang salita, kinaladkad sila ng mga gwardya at itinapon palabas ng exhibition center. Hoy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ako ang panganay na anak ng pamilya Jones. Huwag kang maglakas loob na hawakan ako. Nagsimulang sumigaw ang mga Jones habang nagpupumilit silang palayain ang kanilang mga sarili ngunit walang resulta. Sino ka sa tingin mo? Sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Nagbabanta si Wales sa mga gwardya matapos silang itaboy sa gitna. Oo naman. Hihintayin namin ang pamilya Jones. Siguraduhin mong tama ang pangalan ko. Ako ang First Lieutenant Sirius ng South City Black Panther Regiment. Gumanti naman ang isa sa mga lalaking nakauniporme. Ang tagapagtanggol, Kabanata 730. Ako si Captain Dave ng South City Black Panther Regiment. Isa pang nagulat. At ako ang First Lieutenant Phelan ng South City Black Panther Regiment. Sabi ng isa pang sundalo. Matapos ang bawat isa sa kanila ay humalili sa pag-anunsyo ng kanilang pagkakakilanlan. Nagulat si Tyler at ang iba pa. Ano? Pinakilos ng mga organizer ang mga sundalong militar dahil sa investment conference na ito. Ano ba naman? Paumanhin, dapat ay wala na kami sa isip. Patawarin mo kami, mabilis na paghingi ng paumanhin ni na Tyler at Wales. Shoot, ano ang naiisip namin? Militar sila. Sana hindi na ito makarating sa God of War. Kailangan nating gumawa ng magandang impression. Ngunit ito ay talagang kakaiba. Bakit ang investment conference ay magpapakalat ng mga tauhan ng militar ng South City War Zone? Gayun din, ang lahat ay nangyari ng eksakto tulad ng sinabi ni Levi. Nagkatinginan sina Wales at Tiles sa pagkalito. Huwag mong sabihin sa akin na si Levi Garrison ang nasa likod nito. Siya ba ang namamahala dito? Tanong ni Wales sa iba. Nakakunot ang noo ni Tyler habang hinihimas ang kanyang baba, nag-iisip. Kakaiba talaga ito. Nandito lang kami para dumalo sa investment conference. Baka may kinalaman talaga ito kay Levi Garrison. Habang sila ay abala sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, isang kotse ang huminto sa harap ng exhibition center, at lumabas sa kotse si Zoe Lopez. Hindi siya mismo ang pumunta sa center, bagkus, ipinadala niya ang kanyang sekretarya. Tyler, kilala mo ba kung sino ang babaeng ito? Siya ang asawa ni Levi. Nagsagawa ng masusing pagsasaliksik si Wales tungkol kay Levi at sa isang sulyap lang alam na niya kung sino ang babaeng ito. Pumunta tayo at tanungin siya. Sabi ni Tyler sabay lapit sa iba kay Zoe. Ikaw ba ang asawa ni Levi? Tanong ni Tyler. Oo, at ikaw? Sagot ni Zoe habang kinusot-kusot ang matingkad at magagandang mata sa pagkataranta. Tiningnan niya ang lalaking nasa harapan niya mula taas hanggang paa, iniisip kung kaibigan ba ito ni Levi. Malaki ang score ng brat na ito, di ba? Ang kanyang asawa ay napakabuti para sa kanya. Sabi ng mga Jones sa kanilang mga sarili. Magalang nang umiti si Tyler sa kaakit-akit na ginang at sinabing, MS. Lopez, kung ako sa iyo, titingnan kong mabuti kung sino ang pinakasalan ko sa halip na masyadong magtiwala. Hindi ko alam kung sino ang sinabi ni Levi na siya, ngunit hindi siya ang sinasabi niyang siya. Hindi siya kikilalanan ng pamilya Jones at wala kaming kinalaman sa kanya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng paunang babala, ngunit huwag kang mag-alala. Hindi man lang interesadong bumalik si Levi sa pamilya, magalang ngunit matipid na sagot ni Zoe. Hinding-hindi niya hahayaang pintasan si Levi maliban sa sarili niya, ipagtatanggol niya ito sa harap ng iba. Don't say I didn't warn you then, nakangiting sagot ni Tyler nang tumalikod silang lahat at umalis. Pinanood silang umalis ni Zoe. Isang tanong ang pumasok sa utak niya nang kausap niya si Tyler. Ganito ba'y pinako ni Levi ang proyekto? Hindi lang uupo at manonood ang pinuno ng Morris Group. Hindi maisip ni Zoe kung paano ito ginawa ni Levi noong una, ngunit pagkatapos makipag-usap kay Tyler, naisip niya na alam na niya. Malamang na nagbid si Levi para sa proyekto sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga tao na siya ang apo ng mga Jones. Kung alam ng mga tao na miyembro siya ng maharlikang pamilya ng Southampton tulad ng pamilyang Jones, hindi magiging problema ang pagkuha ng proyektong nagkakahalaga ng 50 bilyon.
Kaya ganito ang ginawa niya. Naantig talaga si Zoe. Alam niya kung gaano kinamumuhian ni Levi ang pamilyang iyon, ngunit sinabi niyang isa siya sa kanila para lang tulungan siyang makuha ang proyekto. Ang tagapagtanggol Kabanata 731. Inihayag ni Levi ang kanyang pagkakakilanlan ng apo ng pamilyang Jones upang i-bid ang proyektong ito para sa akin. Nang matapos ang investment conference, excited na iniabot ng secretary ni Zoe ang isang project proposal sa kanya. Ms. Lopez, nanalo kami sa bid. Nakuha namin ang puhunan. Nang baliktarin ni Zoe ang project proposal, hindi niya naiwasang mabigla. Ito ay talagang isang proyekto na nagkakahalaga ng 50 bilyong pamumuhunan. Sa sandaling ito, nagkataong pumasok si Levi sa silid. Nakuha mo ba? Nakangiting tanong niya. Oo, salamat sa iyong tulong. Agad namang nagpasalamat si Zoe. Gayunpaman, curious si Levi na hindi niya ito tinanong kung paano siya nanalo sa bid. Hindi niya alam na inisip ni Zoe na ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng pamilyang Jones para magbid sa proyekto. Okay, sasabihin ko kay Lolo ang balita ngayon. Pagbalik ni Zoe sa villa ng Black family, halos lahat ng kapamilya ay naghihintay na sa kanya. Sabay silang ngumiti pagkapasok ni Zoe sa bahay. Zoe, kamusta? Tanong ni Meredith. Lola, nagawa ko na. Nakuha ko na ang 50 bilyong proyekto. Narito ang impormasyon tungkol sa proyekto. Nang magsalita si Zoe ay iniabot niya sa kanila ang mga dokumento. Hindi nagtagal, tuwang-tuwa ang lahat matapos basahin ang mga dokumento. Ito ay talagang isang proyekto na nagkakahalaga ng 50 bilyon. Ang galing mo talaga, Zoe. Naabot mo ito nang walang kahirap-hirap. Pinuri siya ni Meredith. Kaya, Lola, kailangan mong tuparin ang iyong salita. Una, hindi na makikialam ang pamilyang itim, kasama sina nanay at tatay, sa relasyon namin ni Levi. Pangalawa, ako na ang ganap na mamamahala sa proyektong nagkakahalaga ng 50 bilyon, tumingin si Zoe kay Meredith at seryosong sabi. Puff. Biglang yumigting ang atmosphere sa sala habang ang lahat ay mukhang nagtatampo. Nagulat si Zoe nang mapansin niya ang pagbabago. Ano ang nangyayari? Sa susunod na sandali, nagtanong si Meredith, "Oh, sinabi ko ba yon dati?" Samantala, natigilan si Zoe nang marinig ito mula kay Meredith. Bang! Nagulat siya at nawalan ng imat na parang tinamaan ng kidlat. Lola, ikaw, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako binitiwan ng mga pangako? Bakit ka bumabalik sa iyong salita? Hindi makapaniwalang tanong ni Zoe. Zoe, hindi na ako babalik sa sinabi ko. Sa halip, hindi ko naaalala na ipinangako ko sa iyo ang mga bagay na iyon. Kailan ko ginawa ang mga pangako? Mahinahong sagot ni Meredith. Sabay na idinagdag ni na Jenny at Logan, tama, Zoe, hindi kailanman nangako si Lola sa iyo ng ganyan. At saka, nandito rin kami noong nag-discuss kayo ni Lola, and you never mentioned such things on that day. Zoe, nalilito ka ba? O hindi mo ito naalala? I mean, never pumayag si Lola sa mga ganyan. At saka, kahit si Robert ay samabad, exactly. Zoe, hindi kami magsisinungaling sa iyo. Ngunit ang katotohanan ay hindi mo nabanggit ang mga bagay na iyon sa araw na iyon. Ha. Dahil nagkakaisa ang sinabi ng pamilyang itim, naawa si Zoe. Nagpasya siyang huwag nang makipagtalo sa kanila. Ang tagapagtanggol Kabanata 732. Higit sa lahat, hindi siya mananalo sa argumento dahil ang lahat ng miyembro ng Black family ay, nagpatotoo, na hindi kailanman nangako sa kanya si Meredith. Anong gagawin ko? Sa sandaling ito, ang saloobin ni na Robert at Meredith ay lumipad sa harap ng kanyang impresyon sa kanila. Ngayon lang niya napagtanto na pareho sila ni Lolo, at sa isang tiyak na lawak, mas walang hiya kaysa sa kanya. Paano nila ako nalinlang sa pagkuha ng proyekto? Hindi nila ako tinatrato bilang miyembro ng pamilya nila. Ngayon,
nagsimula siyang maunawaan kung bakit pinili ni Levi na huwag kilalanin ang pamilyang Jones bilang kanyang pamilya. Kung tutusin, kung mas prominent ang pamilya, mas malamig ang puso ng mga tao. Ngumisi si Zoe, "Lola, hindi ko akalain na gagawa ka ng ganyan." Laking gulat ng apo mo. "Zoe, anong ibig mong sabihin? Hindi mo iginagalang ang iyong nakatatanda." Agad na sambat ni Logan. "How dare you disrespect Lola? Gusto mo bang sampilan ko yung mukha mo?" Tinakat din siya ni Jenny. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan sila ni Zoe ng isang mapang asar at nakakaawang ngiti at sinabing, "Pinipigilan mo ba akong sabihin ito kahit na pagkatapos mong gumawa ng isang walang hiyang bagay? Karapat-dapat kang sampilan sa mukha." Nang matapos si Jenny ay lumapit ito kay Zoe at itinaas ang palad. Gayunpaman, matagumpay itong naiwasan ni Zoe. "How dare you resist?" Galit na sigaw ni Jenny. "Itigil mo yan." Bago pa siya gustong ituloy ni Jenny, sumigaw si Meredith. Dahil dito, tumigil si Jenny at tumabi habang nakatitig sa kanya. Pagkatapos, tumingin si Meredith kay Zoe at sinabing, "Dahil malaki ang naiambag mo sa pamilya, tatahakin ni Lola ang mataas na daan at patatawarin ka. Pero huwag mo nang ulitin." "Eksakto. Palagi kang masunurin, ngunit ano ang nangyari sa iyo ngayon? Sa tingin ko natutunan mo ang masamang ugali mula kay Levi Garrison." Galit na sabi ni Robert. Sa sandaling sinabi ito ni Robert, lahat ng tao sa sala ay tila may naalala. Sa katunayan, si Zoe ay naging masunurin at hindi sumusuway sa amin. Bakit iba siya ngayon? Pagkatapos noon, sinulyapan ni Zoe ang lahat ng tao sa kwarto at sinabing, "Ayoko na ng 50 billion project. Kunin mo kung gusto mo. Ngunit kung sino man sa inyo ang gustong makialam sa relasyon namin ni Levi, huwag ninyo akong sisihin sa aking gagawin bilang tugon. Sino ka para sabihan kami ng ganyan?" Sumigaw sina Robert at Meredith, "Hanggat nabubuhay tayo, huwag na huwag mong isipin na makasama si Levi. Pipigilan ka namin kahit anong mangyari. Lahat kayo hindi pwedeng makialam sa personal na usapin nating dalawa." Binaba ni Zoe ang pinto at umalis nang matapos siya. "Look at her, bakit ang sama ng ulo niya ngayon? Irerespeto pa ba niya tayo kung siya talaga ang namamahala sa proyektong ito?" Halatang hindi nasiyahan si Jenny sa sinabi nito. Talagang wala na siyang respeto sa matatanda ngayon. "Hindi ko maisip kung ano ang magiging pag-uugali niya sa hinaharap." Dagdag pa ng isa sa kanila. Samantala, galit na galit sina Meredith at Robert. "Damn it. Hinding-hindi niya makakasama si Levi Garrison." Saway ni Meredith. Matapos tumakbo palabas ng bahay si Zoe, hindi siya umiyak sa halip ay nanatiling kalmado. Kung sa bagay, pagkatapos bumalik sa kanya si Levi, lumaki na siya ng husto at naging mas malakas ang pag-iisip. Nang matagpuan ni Zoe si Levi, diretsyong sinabi niya, "Mula ngayon, maninirahan na ako sa iyo." Sandaling natigilan si Levi. Gayunpaman, medyo namutla ang kanyang mukha nang maramdaman niyang may mali. "Nabuli ka ba nila?" tanong ni Levi. Ang tagapagtanggol Kabanata 733. Dahil nararamdaman ni Levi ang kanyang nararamdaman, nagpa siya si Zoe na maging tapat sa kanya. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang lahat, mahina niyang sinabi, "Tara na at humanap ng hustisya mula sa pamilyang Black. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang. Sa tingin ko hindi na kailangan. Simula ngayon, lalayo na tayo sa isa't isa." Tila, ayaw ni Zoe na bumalik sa miserableng lugar. Hindi ka maaaring maging malambot sa kanila sa sandaling ito. Kung malambot ka sa kanila ngayon, kukunin nila ito bilang tanda ng kahinaan at gagawin itong muli. Sabi ni Levi. "Sige, sasamahan kita." Lalong naging desidido si Zoe matapos niya itong hikayatin. Kung ang isang katulad na insidente ay nangyari sa nakaraan, hihilingin ni Zoe kay Levi na pabayaan ito at hindi mag-iisip na maghanap ng hustisya. Samantala,
Tuwang-tuwa ang pamilyang Black dahil maaari silang umani ng tubo na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyon mula sa proyektong nagkakahalaga ng 50 bilyon. Bukod sa labis na pagpapalaki ng kayamanan nito, ang pamilya ay aani rin ng higit pang hindi nakikitang mga benepisyo tulad ng katanyagan at kapangyarihan. I must admit that Zoe is indeed competent. Pagkatapos ng lahat, matagumpay niyang napanalunan ang bid na hindi natin makukuha. Unfortunately, she isn't obedient anymore after being mesmerized by Levi. Kung hindi, tutulungan niya ang aming pamilya na umani ng higit pang mga benepisyo. Hindi nasisiyahang sabi ni Logan at Jenny. Pagkaraan ng ilang sandali, seryoso ring idinagdag ni Meredith, I think Levi Garrison most probably brainwashed her. Oh, bakit ka bumalik? The next moment, nakita nilang bumalik si Zoe sa bahay kasama si Levi. Nandito ako para humingi ng hustisya. Malamig na sabi ni Zoe sa harap ng lahat. Noong una, ayaw niyang ituloy ito dahil walang tutulong sa kanya. Gayunpaman, ngayong kasama niya si Levi, hindi na siya natakot. Para hanapin ang katarungan. Hehe, nakuha mo pa ang iyong reinforcement. Anong gusto mo? Gusto mo bang gumawa ng kalituhan sa bahay namin ni Levi Garrison? Saway ni Logan at Jenny sa kanila. Gayon din, tinitigan siya ni Meredith at nagtanong, upang humingi ng hustisya. Kanino ka naghahanap ng hustisya? Kailan utang ng pamilyang Black sa iyo ang hustisya? Ikaw. Lola, utang mo sa akin ang hustisya. Ay salina sabi ni Zoe sabay tapos ni Meredith. Kailan ko utang sa iyo ang hustisya? Samantala, malamig ulit na tanong ni Meredith sa kanya. Natupad ko ang mga bagay na ipinangako ko sa iyo, ngunit ano ang tungkol sa iyo? Paano ang mga pangako mo sa akin? Sa halip, nakipagskema ka sa kanilang lahat sa pamamagitan ng pagpapanggap na hindi mo alam ang tungkol sa mga pangako. Lola at Lolo, iginagalang ko kayo bilang mga matatanda. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Ikaw ba ay kumikilos tulad ng mga matatanda kapag binalikan mo ang iyong salita at binaluktot ang katotohanan? Matamlay niyang sagot. Sa tingin ko dapat ka naming parusahan. Sabay na sumugod sa kanya sina Logan at Jenny at gusto siyang sampelan. Bang! Gayunpaman, sinipa ni Levi si Logan at pinalipad ito bago pa man niya mahawakan si Zoe. Dahil dito, nagulat ang lahat sa sala at natahimik. Nang iangat ni Jenny ang kamay niya, hinawakan niya ito gamit ang isang kamay niya at sinampal siya ng isa pa sa mukha. How dare you touch her? Nang hihingi ka ng gulo. Dahil nandito si Levi, hinding-hindi siya papayag na ay bully nila si Zoe. Sa kabilang banda, ang pamilyang Black ay hindi pa rin umimik dahil sila ay lubos na nabigla. Maya-maya, binasag ng ilan sa kanila ang katahimikan at sumigaw, Levi, how dare you hit them? Alam mo bang nakagawa ka ng malaking pagkakamali? Ang tagapagtanggol Kabanata 734. Tinakpan ni Jenny ang namamagang mukha habang si Logan naman ay pilit na tumayo. Pagkatapos noon, parehong tinitigan ng masama si Levi. Sinulyapan ni Levi si Meredith at pinagalitan, ikaw at ang matanda ay talagang walang hiya. Bakit tayo walang hiya? At saka, sino ka para akusahan kami ng ganito? Galit na tanong ni Meredith. Tinalikuran mo ba ang mga pangako mo kay Zoe? Mariin niyang tanong nang matapos si Meredith. Hindi ako tumanggi sa anumang mga pangako. Sa katunayan, hindi ako gumawa ng gayong mga pangako. Bukod dito, lahat ng miyembro ng Black family ay maaaring maging saksi ko. Si Meredith ay mukhang hindi inaasahan kahit na siya ay nagsisinungaling. Eksakto. Mapapatunayan natin na hindi siya kailanman nangako kay Zoe. Si Zoe ang gumawa nito. Walang mga pangakong binitawan. Nagsimulang magtalo ang mga miyembro ng pamilyang Black at iginiit na si Zoe ang gumawa ng lahat. Samantala, hindi napigilan ni Zoe na mapamura nang maramdaman muli ang cold-heartedness ng Black family. Meredith, naglakas loob ka bang tingnan ako sa mga mata? Galit na sabi ni Zoe. Bakit hindi? Ngumisi si Meredith.
How dare you say na wala kang ipinangako kay Zoe? Tumingin ka sa aking mga mata at sagutin mo ako ng iyong konsensya. Ginawa mo ba ang mga pangako? Biglang naputol si Levi at sinigawan siya ng malalim na boses. Labis na ikinagulat ng lahat, nag-aalangan na sumagot si Meredith nang masalubong niya ang nakakatakot na tingin ni Levi. Ako. Wala akong ipinangako sa kanya. Nagdadalawang isip ka. Si Zoe ay apo mo, ngunit ganoon ba ang dapat mong tretuhin sa kanya? Ganyan ba ang ugali mo bilang isang matanda? Hindi ka ba nag-aalala na hahatulan ka ng iyong mga ninuno? Nako, nagsundalo ka noon. Ganyan mo ba dapat dayin ang sarili mong apo? Sunod-sunod na tanong ni Levi at hindi siya binigyan ng pagkakataong makagambala. Dahil medyo agresibo si Levi, natakot si Meredith at nakahinga ng maluwag. Habang nanginginig ang kanyang katawan, hindi siya naglakas loob na tumingin sa mga mata nito. Humph! Wala ka man lang lakas ng loob na tingnan ako ngayon. Ikaw ay malinaw na nagsisinungaling at nagkasala tungkol dito. Tsaka nirerespeto ka ni Zoe bilang matanda. Ganito ba ang dapat mong pakikitungo sa kanya bilang kapalit? Patuloy na tanong ni Levi kay Meredith. Puff. Sa totoo lang, sinubukan ni Meredith na manatiling kalmado upang itago ang kanyang pakiramdam ng pagkakasala sa unang lugar. Ngayong paulit-ulit siyang pinupukaw ni Levi sa mga salita, hindi niya naiwasang makaramdam ng gulat. Dahil hindi makayanan ni Meredith ang kanyang direktang pagtatanong, tumayo si Robert at sumigaw, "Sino ka para tanungin kami?" Well, natatakot ka bang tanungin ako? Hindi napigilan ni Levi ang matawa nang sumagot siya. Bakit tayo matatakot? Ang katotohanan ay walang mga pangako na ginawa. Matigas man ang sinabi ni Robert ay nagsimula na siyang pagpawisan mula sa kanyang noo. Ang pamilyang Black ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkakasala dahil siya ay kahanga-hanga at agresibo kapag tinatanong sila. Sa partikular, ang kanyang mga mata ay tila matalas na parang kutsilyo na maaaring tumusok sa kanilang mga puso nang wala sa oras. Dahil dito, marami sa kanila ang natulala sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mga mata. Sino ka para tanungin kami? Ito ang bahay ng pamilyang Black. Umalis ka na dito. Biglang sumigaw si Bailey na galit na galit. Tama iyan. Ito ang bahay ng pamilyang Black. Walang karapatang kulitin tayo ng isang tagalabas dito. Lumabas ka na ngayon. O kung hindi, hindi mo kami dapat sisihin kapag gumawa kami ng karahasan. Sa oras na ito, ang iba pang miyembro ng pamilyang Black ay galit na galit din. Ang tagapagtanggol Kabanata 735. Nagawa nilang gawing galit ang kanilang pakiramdam ng pagkakasala at inilabas ito kay Levi. Hehe, walang makakapilit sa akin na umalis kung hindi tayo makakakuha ng kasiya siyang sagot ngayong gabi. Dahil napagpasyahan ni Levi na humingi ng hustisya para kay Zoe, tumanggi siyang tumira sa mas mura. Zoe, ano ang motibo mo sa pagsama ng isang tagalabas para manggulo dito? Makontento ka lang ba pagkatapos gumawa si Levi Garrison ng kalituhan sa pamilyang itim? Sinimulang puntiryahin ni Pamela si Zoe, alam niyang tila mas malambot ang puso niya. Ako, nawalan ng masabi si Zoe. Gayunpaman, tumayo si Levi sa kanyang harapan upang harapin ang buong pamilyang Black at sinabing, halika at harapin mo ako. How dare you bully her instead? Robert Black at Meredith Westbrook, kung tatanggi kayong dalawa na bigyan kami ng kasiya siyang sagot ngayon, hindi ako aalis. Determinado niyang sabi. Mabuti. Dahil ayaw mong umalis, sisiguraduhin kong pagsisihan mo ang pinili mo. Dahil sa galit ni Logan, agad niyang kinuha ang telepono para tawagan ang kanyang mga tauhan. Hindi nagtagal, pinalibutan si Levi ng 12 ng mga lalaki na may mga baras na bakal. Sigurado ka bang ayaw mong umalis sa bahay namin? Sige, pilayin ko ang mga paa mo ngayon at itatapon kita. Minisyan siya ni Logan. Kasabay nito, nai-imagine niya ang madugong eksena kung saan natalo nila si Levi. Walang pusong idinagdag ni na Robert at Meredith, bugbugin at pilayin siya.
Hindi namin iniisip na alagaan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, eksakto kung paano namin alagang hayop ang isang aso. Hay nako! Kinabahan si Zoe nang mapagtanto niyang seryoso ang pamilyang Black dito. Gusto talaga nilang pilayin si Levi. Alis na. Nang magutos si Logan, lahat ng tauhan niya ay sumugod sa kanya. Samantala, halos pumikit si Zoe dahil pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa sa mga susunod na mangyayari. Bang! Naririnig niya na naganap ang brutal na away pagkatapos niyang ipikit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, makalipas ang mga 10 segundo, tumahimik ang sala. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang 12 ng mga lalaki na gumulong-gulong sa sahig at napahiyaw sa sakit. Sa kabilang banda, tumayo si Levi at ligtas at maayos. Ganoon ba siya kalakas? Bukod kay Zoe, lahat ng miyembro ng Black family ay nagulat din. Nakatitig sila sa kanya at hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Sa katunayan, walang inaasahan na siya ay magiging sapat na malakas upang talunin ang 12 ng mga lalaki ng mag-isa. Higit pa rito, si Logan, na nakatayo sa harapan at pinakamalapit sa kanya, ay hindi maiwasang manginig. Pagkalapit sa kanya, binuhat siya ni Levi at inihagis palabas ng sala. Bang! Malamang nabali ang kanyang mga buto nang mahulog siya. Sa sumunod na sandali, sinipa ni Levi at nabasag ang mesa sa harapan niya. Kung hindi tayo makakahanap ng hustisya ngayon, gagawin ko ang karahasan upang malutas ang lahat ng mga problema. Maangas na sabi niya. Samantala, nanatiling tahimik ang buong pamilya ng Black dahil napatunayang masyadong malakas si Levi para mahawakan nila. Gayunpaman, naglakas loob pa rin si Robert at masungit na sinabi, "So, gusto mo bang talunin kaming lahat?" Agad na idinagdag ni Meredith, "Hipiuan mo ako, at haharapin mo ang mga kahihinatnan." Maging si Bailey ay may pisngi para sabihin kay Zoe, "Zoe, pinagtaksilan mo ang pamilya. How dare you inflame an outsider para matalo kami? Iniisip mo bang patayin ang mga miyembro ng iyong pamilya para sa kapakanan ng iyong tinatawag na hustisya?" Ang tagapagtanggol Kabanata 736. Tumangala si Zoe kay Bailey at sumagot, "Hindi ko intensyon na gawin ang mga ganoong bagay kundi para lamang humingi ng hustisya. Sa halip, nagbanta kayo at gusto pa kaming talunin. Kaya, ginamit lang namin ang karapatan sa pagtatanggol sa sarili bilang isang resulta." Tama na. Mukhang na-brainwash ka na ni Levi Garrison. Naasal si Meredith at nagpatuloy, "Hustisya. Hindi pwede. Sasabihin ko ito ng isang beses, hindi ako nangako sa iyo ng anuman. Sa halip, ikaw mismo ang gumawa ng lahat. Ngayon, inuutusan kitang umalis sa aming bahay kasama ang tagalabas. Hindi ito ang lugar para manggulo ka." Matapos makipagkita sa mga tingin ni Levi, mariing sinabi ni Zoe, "Maaari tayong umalis ngayon sa ilang kondisyon. Una, dapat ay pangako ng pamilyang itim na hinding-hindi ito makikialam sa relasyon namin ni Levi. Pangalawa, ako ang ganap na mamamahala sa 50 bilyong proyekto. Mangarap pa. Ito ay imposible. Hindi kami papayag." Masiglang sagot ni Robert, "Una, ang proyektong nagkakahalaga ng 50 bilyon ay pag-aari ng pamilyang Black at walang kinalaman sa iyo. Pangalawa, pipigilan ka naming pakasalan si Levi Garrison kahit anong mangyari." Gayunpaman, ngumiti si Levi, "Well, mayroon akong paraan upang humingi ng hustisya." Pagkatapos noon, kinaladkad niya si Logan pabalik sa sala at lumipat sa kanila. Anong gusto mong gawin?" Natakot si Meredith at ang iba pa. "Gaya ng sinabi ko, kayang lutisin ng karahasan ang lahat ng problema." Ngumisi si Levi. Basag. Sa sumunod na sandali, sinipa niya ang binti ni Logan at nabali ang kanyang mga buto. Mukhang mabangi si Logan at napasigaw sa sakit. Sa sandaling ito, ang buong pamilya ng Black ay nataranta. "Ikaw. Huwag kang kumilos ng walang ingat." Pinayuhan siya ni Robert. Dahil malupit si Levi,
labis silang natakot sa mga kahihinatnan. Gayunpaman, dahil tumanggi pa rin silang sumang-ayon sa mga kahilingan ni Zoe, nakangiting ibinalita ni Levi, isa pang paa. Basag. Natakot ang pamilyang itim nang muling tumili si Logan ng malungkot. Si Levi Garrison ay isang nakakatakot na tao. Zoe, nakita mo ba ang ginawa niya? Bakit hindi mo siya pinigilan? Sigaw ni Bailey kay Zoe. Gayunpaman, mahinang sumagot si Zoe. To tell you the truth, si Levi talaga ang nakakuha ng project na nagkakahalaga ng 50 billion. Ginawa niya ito sa isang kondisyon. Kailangan kong maging ganap ang pamamahala nito. Sarili mo lang ang dapat sisihin sa lahat ng nangyari sa ganitong paraan. Ano? Nagulat ang pamilya ng Black. Ang susunod ay ang kanyang mga braso. Ngumisi si Levi. Lolo, Lola, iligtas mo po ako. Ayokong mamatay. Umihi si Logan sa kanyang pantalon dahil sa takot. Levi, mangyaring huwag gawin ito. Sa oras na ito, bumalik sa villa si Russell, na naka-duty ngayon. Samantala, nakahinga naman ng maluwag ang pamilya Black nang makita si Russell dahil sa wakas ay dumating na rin ang gulugad ng pamilya. Agad na sumigaw si Bailey at ang ilan sa kanila, Russell, ibagsak mo na ang mabangis na hayop na ito. Ngayon lang niya binugbog at sinaktan ang maraming tao. Laking gulat nila nang lumuhad si Russell sa harap ni Levi at nagmakaawa, Levi, bigyan mo ako ng pagkakataon at huwag mong pahirapan ang pamilyang Black. Alam na alam ni Russell ang matinding kahihinatnan kung magagalit si Levi, ngunit hindi ito naiintindihan ng pamilyang Black. Bukod dito, hindi niya magagawa ang isang bagay na katumbas ng isang pagkakasala sa pagdidisiplina. Dahil ang pagkakakilanlan ni Levi ay mataas ang uri, kailangan niyang ilihim ito sa lahat ng bagay. Ang tagapagtanggol Kabanata 737. Maaari lang akong umalis pagkatapos kong humingi ng hustisya para kay Zoe. Walang emosyong sagot ni Levi. Lolo, Lola, ano ang ginawa mo? Matapos tanungin sila, kalaunan ay nakuha ni Russell ang buong larawan ng insidente. Lolo, Lola, dapat maging patas ka kay Zoe, kung hindi, hindi na ito matatapos. Hayaan mo akong hawakan ito. Si Russell ang nag-order. Nagkatinginan sina Meredith at Robert ngunit hindi nang ahas na tanggihan ang kanyang mungkahi. Sa katunayan, wala silang ibang pagpipilian kundi ang magkompromiso para mapigilan si Levi na lumikha ng kalituhan. Bukod dito, kailangan mong isulat ito at lagyan ng selyo. Tanong ni Levi. Hoy! Huwag lumampas sa dagat, sigaw ni Meredith. Laking gulat niya, agad siyang hinikayat ni Russell at sinabing, Lola, makinig ka sa akin. Isulat ang kanilang mga kahilingan sa isang papel. Sa wakas, walang choice si Meredith kundi isulat ang dalawang pahayag para matupad ang mga pangako niya kay Zoe. At saka, kailangan mong humingi ng tawad. Dagdag ni Levi. Kalokohan. Lumalabas ka na. Tumanggi si Meredith dahil naramdaman niyang nakataya ang dignidad ng pamilya. Lolo, Lola, iligtas mo po ako, sa pagkakataong ito, muling nakiusap si Logan sa kanila dahil pakiramdam niya ay halos mabali na ang kanyang mga braso. Sige, Zoe. Kasalanan ito ni Lola. Ako ay humihingi ng paumanhin. Sa wakas ay humingi ng tawad si Meredith kay Zoe. Lola, sana hindi na mauulit. But still, I've always respected you, she replied composedly. Ikaw, galit na galit si Meredith sa kaibuturan ng kanyang puso. Lagi niyang tatandaan na ito ang pinaka-nakakahiya na araw sa kanya. Laking gulat niya, ang nakakahiyang araw ay hindi pa natatapos. Matapos humingi ng tawad si Meredith kay Zoe, nagpatuloy si Russell, Lola, sa tingin ko ay may utang ka kay Levi tungkol sa insidente tungkol sa tseke. Ano? Russell, ikaw. Lalong kinabahan si Meredith. Dinala ni Russell si Zeke, ang katulong ng pamilyang Black, sa sala at nagpatuloy, sabihin sa amin ang lahat tungkol sa tseke, kung hindi, ipapakulong kita. Tandaan, nasa akin ang lahat ng ebidensya.
Kaya naman, walang choice si Zeke kundi magpaliwanag ng matapat, kinuha ko ang tseke. Wala itong kinalaman kay Mr. Garrison. Diyos ko! Anong nagawa natin? Sa oras na ito, nadama ni Meredith ang kahihiyan ngunit wala siyang magawa sa mga dramatikong pangyayari. Simula ngayon, mahihiya na siya sa tuwing makikita niya sina Levi at Zoe. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Zoe na sa wakas ay nalinis ni Levi ang kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pamilyang itim ay gumagawa ng katulad na kasuklam-suklam na mga bagay sa nakaraan. Lolo, Lola, sobra na ito. Galit na saway ni Zoe. Ginawa namin ito para sa ikabubuti mo. Maiintindihan mo rin ang aming kabaitan balang araw, sabi ni Robert. Sa wakas, umalis sina Zoe at Levi sa villa ng pamilyang itim matapos humingi ng hustisya. Simula ngayon, walang makakabuli sa iyo. Sabihin mo sa akin kung may muling magpatong ng kanyang mga kamay sa iyo. Paalala ni Levi sa kanya. Sa kabilang banda, natahimik ang pamilyang itim nang umalis sila. Ito na marahil ang pinaka-nakakahiya na araw sa kasaysayan ng pamilyang itim. Bagamat si Levi ay buong tapang na gumawa ng lahat ng uri ng mga kahilingan, wala silang magagawa tungkol dito. Kaya naman, sila ay nagalit at halos hindi matanggap ang resulta. Isa pa, nagalit sila na binali ni Levi ang mga binti ni Logan. Hindi pwede. Hinding-hindi ko ito mabitawan. Masungit na sabi ni Meredith, eksakto. Kung hahayaan natin ito ngayon, ang pamilyang itim ay mabibitin sa kahihiyan magpakailanman. Hindi nagtagal, lahat ng miyembro ng pamilyang Black ay nagmukhang mabangis dahil pareho sila ng nararamdaman. Ang tagapagtanggol Kabanata 738. Si Logan ang pinakagalit sa kanilang lahat dahil bali ang kanyang mga paa. Pagkaraan ng ilang sandali, galit niyang sinabi, isinusumpa kong maghihiganti ako kay Levi Garrison. Even Jenny added, I will tell this to the Davis family now. Sigurado akong mahahanap nila si Levi Garrison at tatalunan siya sa lahat ng paraan. Sa oras na ito, lahat ng miyembro ng pamilyang Black ay may matinding hinanakit laban sa kanya at gustong-gustong magbayad. Kahit na nahimik si Russell, pipigilan niya ang mga ito sa paghihiganti kay Levi kung talagang nangyari iyon. Samantala, nang makaalis na sila sa villa ng pamilyang Black, nakahinga ng maluwag si Zoe at sumigaw, napakasarap sa pakiramdam. Sa loob ng maraming taon, pinahintulutan niya ang mga Lopez at ang mga Black na pamilya at hindi kailanman naging matatag tulad ngayon. Lalo siyang natuwa nang mapilitan si Meredith na humingi ng tawad at tuparin ang kanyang mga pangako. Ngayon lang pala, nakakatakot ang itsura mo. Hindi ko inaasahan na mababali mo ang mga binti ni Logan. Habang nagsasalita si Zoe ay medyo nabigla pa rin siya at nagtatakang tumingin kay Levi. Nararapat silang bugbugin. Baka mas malala pa ang mangyari sa kanila kung sasampalin kanila, sagot ni Levi. Nang matapos si Levi, niyakap niya ito at naramdaman ang init na bumungad sa kanya. Naglakas loob si Levi na sumalungat sa mga kilalang pamilya at nakipaglaban pa sa buong pamilya ng Black para sa akin. Kahit na wala na siyang natitira at maging nobody in the future, makakasama ko siya forever. Sa wakas, pumili sila ng bahay na itinayo ng Triple Group. Nasiyahan naman si Zoe dito dahil malapit lang ang bahay sa kumpanya niya. Kung ganoon, hindi siya uuwi ng late kahit na kailangan niyang mag-overtime sa kumpanya. Isa pa, maiiwasan niyang maistorbo ng pamilyang Black dahil malayo ang bahay sa kanila. Dapat ba tayong magpakasal sa lalong madaling panahon? Mukhang hindi na makapaghintay si Zoe. Pakiramdam niya ay magiging isang tikang bomb ito hanggat hindi pa sila kasal. Gayunpaman, nakangiting sumagot si Levi, huwag kang mag-alala. Ang iba ay hindi kailanman maaaring makagambala sa aming relasyon. At saka, hindi pa ako tapos sa paghahanda ng surpresa para sa iyo. Sige.
Kung ganoon, hihintayin ko ang araw na pakasalan mo ako. Inabangan ni Zoe ang kanilang kasal. Mula ngayon, kailangan niyang pasanin ang mabibigat na responsibilidad. Bukod sa Oriental Star Group, kailangan niyang mamahala sa 50 bilyong proyekto. Sa kabilang banda, si Levi ay tila may mas maraming oras sa paglilibang kamakailan. Paminsan-minsan ay sinusuri niya ang progreso ng pagpapatayo ng kanilang bahay para sa kasal. Ang balita tungkol sa pagdating ng Commander-in-Chief ng Western Region na si Ezra Williamson sa South City sa loob ng ilang araw ay naging popular na paksa sa mga residente. Kung tutuusin, gusto ni Ezra na ipahayag ang kanyang pagbisita upang malaman ng lahat sa lungsod ang kanyang pagdating. Kaya naman, maraming mayayaman at makapangyarihang mga tao sa lungsod ang naghanda ng isang maringal na seremonya ng pagtanggap para sa kanya. Hinarang pa ng pamilya Jones ang kalahati ng airport sa tulong ng mga koneksyon nito para salubungin si Ezra. Higit pa rito, ang pamilya Jones ay nagmula sa Southampton hanggang Sapphire Villa upang matiyak na naging maayos ang paghahanda. Narinig mo ba ako? Dapat mong ihanda ang lahat para sa welcome ceremony bukas. Sinadya ni Michael na paalalahanan ang kanyang mga empleyado. Kinabukasan, hinarang ang buong T1 Airport Terminal ng South City International Airport. Si Michael at ang mga Jones ay naghihintay sa paliparan upang salubungin si Ezra. Bukod dito, lahat ng kilalang pamilya sa South City ay narito upang salubungin din ang kanyang pagdating. Ang tanging grupo na wala rito ay ang mga mula sa Warzone. Pagkatapos ng lahat, iniulat sa labas ng South City na si Ezra ay pumunta sa lungsod para sa paggamot at pagpapahinga. Gayunpaman, ito ay talagang dahilan upang lituhin ang kaaway dahil ligtas at maayos si Ezra. Makalipas ang ilang oras na paghihintay, sa wakas ay nakalabas na si Ezra sa airport. Ang tagapagtanggol Kabanata 739. Kasama ni Michael ang mga kilalang tao bilang mga welcome committee. Welcome, Chief Williamson. Malakas ang laban mo sa frontline, kaya nagpapasalamat kami sa iyong serbisyo. Sa ngalan ng pamilya Jones, nais kong ipahayag ang aming pinakamataas na paggalang. Halos lumuhad si Michael bilang paggalang kay Ezra bago siya pinigilan. Masyado kang mabait, Mr. Jones. I was only carrying out my duty, tugon ni Ezra na casual ang pananamit. Kung tutuusin, ang dahilan niya para bumalik ay para makabawi sa kanyang mga sugat. Ginawa ng aming pamilya ang banner na ito para lang sa iyo, Chief Williamson. Nakasulat sa banner, na iniutos ni Michael na iharap, ay, National Treasure. Bagamat ginagawa lamang iyon ng pamilya Jones bilang isang paraan ng pambabula, tiyak na kwalipikado si Ezra na ipagkaloob sa kanya ang titulong iyon. Na may malawak na ngiti sa kanyang mukha, tinanggap ni Ezra ang banner, hindi mo sana ako guguluhin ng ganoong pambabula kung alam mo ang kahangahangang tao sa iyong pamilya. Bago dumating si Ezra, nagsaliksik siya tungkol sa relasyon ni Levi at ng pamilyang Jones, at ang nalaman niya ay kung gaano katanga ang mga Jones na hindi makilala ang Diyos ng digmaan ng bansa sa kanilang gitna. Sa halip, inilagay nila ang kanilang pagsisikap sa pambabula sa akin. Patawarin mo ako, Chief Williamson. Isang kababalaghan sa pamilya natin, sabi mo. Anak ko ba ang tinutukoy mo, Anson? Nabalitaan ko na naabot na niya ang pinakamataas na ranggo sa Iron Brigade at siya na ang naging right hand ng kanilang God of War, excited na tanong ni Michael. Ano? Mulalas ni Ezra na naguguluhan. Kilala ko ang lahat sa nangungunang brass ng Iron Brigade, at wala ni isa sa kanila ang may pangalang Anson. Lalo na ang kanang kamay sa Diyos ng digmaan. Ang daming bullshit. Oo, isa iyon. Ang sagot lang ni Ezra kay Michael, pero sapat na iyon para makumbinsi si Michael. Si Anson talaga ang kanang kamay sa Diyos ng digmaan. Kami, ang pamilyang Jones, sa wakas ay nagpakita ng aming lakas. Sigaw ni Michael sa tuwa. Gustong-gusto ni Ezra na ipukpok sa ulo si Michael dahil sa kanyang kamangmangan. Ipinakita na ng pamilyang Jones ang kanilang lakas kasama ang Diyos ng digmaan ng bansa.
Sa ganitong paraan, pakiusap. Inihanda namin ang perpektong lugar para gamutin mo ang iyong mga sugat, Chief Williamson, iniaya ni Michael. Dahil nandoon siya para mag-show pa rin, tinanggap ni Ezra ang magandang alok. Pagkatapos mo, Mr. Jones. Tuwang-tuwa si Michael nang makitang tinanggap ni Ezra ang kanyang imbitasyon dahil nangangahulugan iyon na kinilala ni Ezra ang pamilya Jones bilang mga kaalyado. Kumbinsido na naging kaalyado niya ang Diyos ng digmaan at si Ezra, si Michael ay naglalakad na nakataas ang ulo. Walang maglalakas loob na tutulan ang pamilya Jones ngayon. Sa huli, nagpa siya si Ezra na manatili sa Sapphire Villa, kung saan naghanda ang mga Jones ng isang malaking piging para sa kanya. Natuwa ang mag-asawang Jones na makitang tinatanggap ni Ezra ang anumang kabaitang maiaalok nila dahil ang ibig sabihin noon ay mas magiging matatag ang kanilang relasyon ni Ezra. Sa kabilang banda, hindi sumang-ayon ang mga tao sa pag-alis ni Ezra sa Warzone at ginugugol ang kanyang oras sa karangyaan sa mga mayayaman at sikat. Ang tagapagtanggol Kabanata 740. Sa loob ng maikling panahon, bumaba ng husto ang kasikatan ni Ezra. Sinadya pa ng mga tao ang pagpunta sa Sapphire Villa para pag-alitan si Ezra. Huwag mo silang pansinin, Chief Williamson. They're just jealous that we have you as our guest, nakangiting pangaaliw ni Michael. Nagtayo kami ng isang rebulto para sa God of War at gusto naming malaman kung ano ang iniisip mo. Ano ang masasabi mo, Chief Williamson? Tanong ni Tyler. Oo naman. Pagkatapos, sinundan ni Ezra si Tyler at ang iba pa sa sentro ng lungsod, kung saan itinayo ang estatwa na may taas na 10 metro. Ano sa palagay mo, Chief Williamson? Kung nasiyahan ka dito, maaari rin kaming magtayo ng isa para sa iyo. Sabik na alok ni Tyler. Nang makita kung paano nakasimangot si Ezra sa rebulto, nagsimulang kabahan sina Michael at Tyler. Hindi ba siya kontento sa rebulto? Kung hindi siya, magiging gulo iyon para sa atin. Anong problema, Chief Williamson? Tanong ni Michael. Kaninong rebulto ito? Tanong ni Ezra. Ito ay ang Diyos ng digmaan mismo. Alam mo ba kung ano ang hitsura niya? Tumama sa ulo ang tanong ni Ezra. Hindi namin siya aktwal na larawan. But from the information that we've gathered, ganyan ang itsura niya, paliwanag ni Tyler. Mushti. Hindi siya ganyan. Ang Diyos ng digmaan ay kamukha, siya. Biglang tinuro ni Ezra si Levi. Hindi ba Levi? Tanong ni Michael habang ang gulat na mga Jones ay lumingon kay Levi, na nagkataong nasa malapit lang. Si Levi ba talaga ang Diyos ng digmaan? Binanggit nga ni Levi na siya ang Diyos ng digmaan. Siya pa nga ang nagsabing siya ang namamahala sa investment conference at pinalayas ang aming pamilya. Baka siya talaga. Pagkatapos ay nagpatuloy si Ezra, hindi mo masasabing iyon ang Diyos ng digmaan batay sa impormasyong nahanap mo online. Iyon ay tulad ng random na pagpili ng isang estranghero sa mga kalye at tinatawag siyang God of War dahil walang sino man ang aktwal na nakakita sa kanya dati. Phew. Basta hindi si Levi. Nakahinga ng maluwag si Michael at ang iba pa ng mapagtantong itinuro ni Ezra si Levi ng random. Isa pang bagay. Ang Diyos ng digmaan ay tiyak na napupuot sa mga bagay tulad ng mga estatwa. Kung ayaw mong madamay ang kanyang masamang panig, mas mabuting alisin mo ito sa lalong madaling panahon, malamig na babala ni Ezra. Talaga. Nagpalitan ng naguguluhan na tingin sina Tyler at Wales sa isa't isa dahil hindi sila makapaniwala na tama si Levi tungkol sa pagkamuhi ng God of War sa mga estatwa. Naramdaman pa rin ng dalawa na parang may mali. Matapos maalis ang rebulto, gumawa si Ezra ng dahilan para umalis. San Ino, sundan mo si Chief Williamson at iulat sa akin ang kanyang kinaroroonan. Gawin mo ang lahat para protektahan siya, utos ni Michael. Matapos matanggap ang kanyang order, sinundan ni Shadow si Ezra hanggang sa isang malayong eskinita at nakita niya si Ezra na lumuhad sa harap ng isang lalaki. Ang tagapagtanggol Kabanata 741. Diyos ng digmaan, aking Panginoon.
Ito si Ezra Williamson, hari ng digmaan ng kanlurang rehiyon, sa iyong serbisyo. Sigaw ni Ezra. Tayo. Hindi na kailangan ng mga ganoong formalidad. Natural, ang taong nakatayo sa harap ni Ezra ay si Levi. Si Shadow, ang pinakamagaling sa pamilyang Jones, ay nagulat nang malaman na si Levi ang Diyos ng digmaan sa lahat ng panahon. Hindi naman basta-basta tumuturo si Ezra. Ang galing talaga ni Levi. Ang Diyos ng digmaan ay kamukha ni Levi dahil siya si Levi. Natigilan pa rin sa kanyang natuklasan, biglang narinig ni Shadow ang isang tinig na nagtatanong sa kanya, ito ang pangalawang pagkakataon na sinundan mo ako. Kailangan mo ba talagang hintayin na tawagan kita? Shoot! Naloka ako. Sinabi ba niyang pangalawang beses? Nanginginig sa takot si Shadow nang mapagtantong nakita siya ni Levi. Sa pag-aakalang siya ang pinakamagaling sa pagtatago, hindi inaasahan ni Shadow na matuklasan siya ng sinuman. Ngayong natuklasan na siya ng Diyos ng digmaan, si Shadow, na nakasuot ng itim, ay kumbinsido na kusang lumabas sa bukas. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ni Levi at nagmakaawa, patawarin mo ako, Diyos ng digmaan. Sinundan lang kita dahil inutusan ako. Kung gusto ko, patay ka na, malamig na sabi ni Levi. Bumalik ka sa anino. I need you to take care of those who might follow us later, utos ni Ezra na kailangan ni Shadow para harapin ang mga especially iya mula kay Weldrick. Naiintindihan, tugon ni Shadow bago muling naglaho. Pagkatapos ay seryosong sinabi ni Ezra kay Levi, Panginoon, sasalakayin ko si Weldrick ngayong gabi nang hindi nila inaasahan. Malapit na, tanong ni Levi na mukhang nagulat, dahil akala niya ay mananatili pa si Ezra ng ilang araw. Lalo lang akong kapuputan ng mga tao kung mananatili pa ako. At saka, walang mas magandang oras kaysa ngayong gabi. Kapag natapos na ni Kirin ang pag-iipon ng mga hayop, maghahating gabi tayo. Kahit anong gawin mo, huwag ka lang mamatay sa akin. Hinihikayat si Levi bago binigyan si Ezra ng malakas na tapik sa balikat. Kaya nabalitaan ko na malapit ka nang magpakasal kay MS. Zoe. Sa kasamaang palad, hindi ako makakadalo sa kasal, ngunit makasigurado kang makukuha mo ang regalo ko. Halika, kilalanin ang aking malapit ng maging asawa. Dinala ni Levi sa kumpanya ang excited na si Ezra. Pagtingin sa estranghero sa tabi ni Levi, medyo napatulala si Zoe. Sa kabilang banda, sisabog na sa kilig si Silas nang makita si Ezra. Ito ay si Ezra Williamson. Pinuno ng kanlurang rehiyon. Ang tunay kong superior. Tuwang-tuwa si Silas kaya natambo siya sa lupa bago binati si Ezra. Hello. Hello, Chief. Pagkatapos ng medyo matagal na pagtingin kay Ezra, iyon lang ang nasabi ni Silas na bati. Hepe. Nagulat si Zoe na natarante sa pagbati ni Silas. Bakit siya tinawag ni Silas na Chief? Yun ba ang title niya? Hello there. Try not to get too excited, payo ni Ezra bago itinoon ang atensyon kay Zoe. Nice to meet you, MS. Zoe. Ako si Ezra, isang mabuting kaibigan ni Levi. Sa iisang lugar tayo nanggaling. Ang tagapagtanggol Kabanata 742. Naisip ni Zoe na sinadya ni Ezra na sila ni Levi ay lumabas sa parehong bilangguan. Kinagagalak kong makilala ka rin. Mangyaring, umupo. Uminom ka ng tsaa, Silas. Napaka-hospitable ni Zoe. Salamat, pero mabait ako. Kailangan kong pumunta ka agad. Sinabi sa akin ni Levi ang tungkol sa kasal, na, sa kasamaang palad, ay hindi ako makadalo, ngunit mayroon akong para sa iyo. Pagkatapos ay naglabas si Ezra ng isang hukbong berdeng kahon, at sa loob nito ay isang gintong medalya na may nakasulat na mga salitang Harry ng kanluran. Ito ay isang simbolikong medalya, na gawa sa purong ginto, na iginawad sa Commander-in-Chief ng 9 War Zones. Nakita ni Zoe ang sukdulang sinseridad ni Ezra nang iregalo niya sa kanya ang medalya. Dapat kunin mo na lang. Oh, Williamson here really wants you to have it, payo ni Levi.
Nang hindi alam ang tunay na halaga ng purong gintong medalya, kinuha ni Zoe ang medalya kay Ezra pagkatapos magpasalamat sa kanya. Natigilan si Silas nang makita ang medalyang iniabot kay Zoe. Sa isang tiyak na kahulugan, ang isang tao ay maaaring magutos sa buong hukbo ng Western Region gamit ang medalyang iyon, kaya ang ibig sabihin ni Zoe ay may hukbo sa kanyang palad. Pagkatapos magpaalam kay Zoe, pumunta sina Levi at Ezra sa mga lansangan ng lungsod at umupo sa isang barbecue stall bago dumating sina Kirin at ang iba pa. Ito ay isang pambihirang sandali para sa magkapatid na magkaroon ng gayong paglilibang na magkasama. Sa sandaling makita ni Kirin si Ezra, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano kukunin ni Ezra ang mga hayop mula sa kanya. Huwag mong isama ang panty mo. Ibabalik ko sila sa iyo kapag nanalo ako sa digmaan. Magdadagdag pa ako ng ilang babae mula sa Weldrek. Paano iyon tunog? Tanong ni Ezra. Kalimutan mo na ang mga babae. Mas mabuting ibalik mo sila nang walang pinsala. Wala kahit isang buhok na nawala. Tinatrato ni Kirin ang mga hayop na parang isang grupo ng mga sanggol. Kahit anong sabihin mo. Ako mismo ay nasa larangan ng digmaan, at mamamatay ako bago ko hayaang may mangyari sa iyong mga anak. Pagkatapos ay inubos ni Ezra ang kanyang matapang na alak. Ngayon, iyon ang gusto kong marinig. Ngunit mas mabuting ibalik mo itong buhay. Kung hindi, sino ang magbabalik sa akin ng aking mga anak? Toasted Kirin. Sa pagtingin sa pagtatalo ng dalawa, hindi napigilan ni Levi ang magpakawala ng masaganang tawa. Sa sobrang hilig ng dalawa na mag-away na parang mga bata, alam ni Levi na pareho nilang ibibigay ang kanilang buhay para protektahan ang isa't isa sa larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga lalaki ang lumitaw sa kalye na may mga kutsilyo at stick sa kanilang mga kamay. Nagmamasid sa kanila mula sa dilim ay kapwa sina Jenny at Logan na naka-wheelchair na gustong mag-higanti kay Levi. Si Logan ay nanumpa na babaliin ang mga paa ni Levi at pigilan ang sinumang doktor sa paggagamot sa kanila sa tamang oras upang mawala ang mga ito ng tuluyan. Ang layunin ay tiyaking si Levi ay mananatiling nakarete sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tulad ng para sa pamilyang itim, matapos silang masaktan at galitin ni Levi ilang araw lang ang nakalipas, inaasahan nilang walang mas kaunti ang mangyayari kay Levi. Ang tagapagtanggol Kabanata 743. Ang pagpapahiga lamang kay Levi ay makakapag-alis ng kanilang pagkamuhi sa kanya. Babayaran ko siya, marahas na saad ni Logan. Upang matupad ang pangakong iyon, kumuha si Logan ng 12 ng mga brute para tapusin ang trabaho. Habang inaalala ni na Levi, Ezra, at ng iba pa ang masasayang araw, bigla nilang napansin ang isang pulutong ng mga tao na papalapit sa kanila. Bawat isa sa kanila ay mukhang mabisyo at armado ng mga patpat at pamalo. Dahil sa inis sa nakita, ibinaba ni na Ezra, Kirin, at iba pa ang kanilang alak at napasimangot sa mga tao. Magpatuloy kayo. Nandito sila para sa akin, kaya ako na ang bahala sa kanila, pag-abiso ni Levi. Ang iyong negosyo ay ang aming negosyo. Hindi mo na kailangan pang gumalaw ng kalamnan kapag naabutan mo kami, paniniguro ni Ezra na nakangiti. Sinumpan ng masamang ugali, si Ezra ay palaging ang pinakamalupit na makina ng pagpatay sa hukbo, at marahas niyang sisirain ang sinumang manggahas na hawakan si Levi. Biglang napangiti si Levi, para kay Shadow at ang mga elite ng pamilyang Jones ay lumitaw, mukhang wala na tayong dapat gawin. Matapos malaman kung sino ang Shadow, ang mga brute ay natakot kaya humingi sila ng awa bago tumakbo. Sa pagmamasid sa malayo, si Logan at Jenny ay naguguluhan sa sitwasyon. Anong nangyari? Ang pamilyang Jones, mga royalty ng Erodia, ay nagbabantay sa kalyeng ito. Paliwanag ng ulo ng mga brute. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay ang pamilyang Jones ng Southampton? Si Ezra Williamson ng Western Region ay dapat nasa kalye na ito. Sabi ni Logan na mabilis na namutla ang mukha. Kung alam ni Ezra ang tungkol dito, parehong masisira ang pamilya Black at Davies. Kung ganoon ay mas mabuting tumakbo na tayo.
We're no match to either Ezra or the Joneses, udyok ni Logan. Bago umalis, tumingin ulit si Jenny kay Levi, you got lucky this time. Tingnan natin kung gaano katagal ang swerteng iyon. Kukunin natin ang ating pagkakataon. For now, we live to fight another day, payo ni Logan na natakot. Pagkatapos ng pagtitipon, bumalik si Ezra sa Sapphire Villa habang si Shadow ay nagsumbong kay Michael. So ano ang ginawa ni Ezra ngayon? Inquired Michael bago ang Joneses lahat ay tumingin expectantly sa Shadow. Pumunta siya upang makita ang Diyos ng digmaan. Sa sandaling iyon, si Shadow, na karaniwang kalmado tulad ng karagatan, ay kinakapos ng hininga at tila sobrang abnormal. Pagkatapos ng lahat, ang pagtuklas na iyon ay ang pinaka nakakagulat na bagay sa kanyang buhay. Ano? Ang Diyos ng digmaan. Ang mga Jones ay higit na nag-aalala tungkol sa Diyos ng digmaan kaysa sa kung gaano ka-abnormal na kumikilos si Shadow. Well, ano ang hitsura niya? Sabik na tanong ni Tyler, na nagsikap na malaman kung ano ang hitsura ng God of War para sa rebulto. Ang tagapagtanggol Kabanata 744. Ang Diyos ng digmaan ay si Levi, nauutol na sabi ni Shadow. Ibig mong sabihin ang Diyos ng digmaan ay talagang kamukha ni Levi. Hindi naintindihan ni Michael ang gustong sabihin sa kanila ni Shadow. Akala ko si Chief Williamson ay random na itinuturo ang isang tao. I didn't expect na magkamukha talaga sila, pahayag ni Tyler at ng iba pa. Walang magawang tumanggo si Shadow. Oo, magkamukha nga sila. Shadow, dapat ay naabisuhan mo kami ng mas maaga para makita nating lahat ang Diyos ng digmaan mismo. Nakakahiya, single ni Michael. Tama siya. Dapat talaga sinabi mo sa amin ng mas maaga. Ang iba ay sumama kay Michael upang sisihin si Shadow. Na pagkatapos ay naiwan na walang pagpipilian kundi magbigay ng isang dahilan, may isang grupo ng mga gumagawa ng kaguluhan na lumalapit sa Diyos ng digmaan at sa kanyang mga kaibigan. Na-late ako kasi kailangan ko muna silang alagaan. Ano? May isang grupo ng mga tao na nangahas na umahan laban sa Diyos ng digmaan. Nahirapang paniwalaan si Michael habang ang iba sa pamilya ay nababalisa. Napagmasdan ko na. It's the Black Family, hayag ni Shadow. Pagkatapos ay nagbigay ng utos si Michael, Wallace, pumunta sa mga itim at turuan sila ng leksyon. Parang pinipilit nilang sirain ang kamay ko. Bago pa man magkaroon ng oras sina Logan at Jenny na ipaalam sa pamilyang itim ang nangyari, pumasok si Wallace at ang kanyang mga tauhan. Matapos ipahayag ni Wallace ang kanyang pagkakakilanlan, mas nagulat si Meredith at ang iba pa. Siya ay isang royalty ng Southampton. Ang kanyang pamilya ay mas malakas kaysa sa pamilya Gates o Caesar. Mabilis na binati ng bawat miyembro ng Black Family si Wallace. Ikaw ba, o hindi, gumawa ng gulo sa Peace Road ngayon? Tanong ni Wallace. Dilat ang mga mata ng mga itim nang mapagtanto nila kung gaano sila kahirap. Magsalita ka, sigaw ni Wallace. Oo, kami iyon. We're dealing with some personal matter, mabilis na nag-ayos sina Logan at Jenny. Sampal. Lumapit si Wallace sa dalawa at binigyan silang dalawa ng 10 malakas na sampal sa pisngi, pagkatapos ay namamaga ng husto ang kanilang mukha. Habang dumilim ang mukha ni Logan, umiyak si Jenny sa sakit. Bakit tayo patuloy na tinatamaan sa mga araw na ito? May ideya ka ba kung sino ang nasa Peace Road? Ang lakas ng loob mong magpadala ng grupo ng mga gumagawa ng kaguluhan kung nasaan ang Diyos ng digmaan at si Chief Williamson. Malapit ka nang mawala sa balat ng lupa. Pagkatapos ay sinipa ni Wallace si Logan sa kanyang wheelchair habang namutla ang mga mukha ni na Meredith at Robert matapos marinig ang mga salita ni Wallace. Ang Diyos ng digmaan mismo. Paano kaya iyon? Hindi makapaniwala ang pamilyang Black kung sino ang muntik nilang masaktan. Mas mabuting magmuni-muni muna kayo. Kapag nangyari ulit ito, sisiguraduhin kung magiging alikabok ang pamilyang itim. Binalaan si Wallace bago siya lumusab at iniwan ang pamilyang itim para magmuni-muni sa patay na katahimikan.
Ang aming pamilya ay malapit nang matapos. Ang tagapagtanggol Kabanata 745. Hindi ako makapaniwala sa swerte ni Levi. Paanong nasa tabi niya ang Diyos ng digmaan at si Ezra? Well, hindi ako makapaniwala na halos masira natin ang pamilya natin sa paghabol kay Levi. Nahirapan pa ring paniwalaan ni Meredith at ng iba pa na nakipagbalikat sila sa Diyos ng digmaan at muntik nang maalis. Sa internet, parami ng parami ang nagsimulang tumawag kay Ezra na isang deserter na inabuso ang kanyang autoridad at nagdulot ng pinsala sa mga tao. Malinaw na may isang taga-Weldrick ang nag-orkestra sa mga online na aktibidad, dahil kinasusuklaman ng mga tao ng Weldrick si Ezra kung paano niya natalo ang mga ito. Kahit na hindi nila siya matalo sa larangan ng digmaan, maaari pa rin nilang sirain siya sa kapangyarihan ng opinyon ng publiko sa internet. Sa hating gabi, lumabas si Ezra sa Sapphire Villa upang makipagkita sa mga hayop, na nakahanda ng tumungo sa Western Region kasama niya. Bago ang madaling araw, biglang inatake si Weldrick sa Western Region. Sa walang kapantay na lakas. 1,000 tropa ang sumalakay ng direkta at sinira ang 4 na linya ng depensa na nakapalibot kay Weldrick bago sumama ang hukbo ni Ezra sa kanlurang rehiyon upang pindutin ang kanilang pag-atak. Ganap na natalo si Weldrick sa larangan ng digmaan habang patuloy silang umatras mula sa frontline. Ang pagkapatas sa pagitan ng dalawang panig ay wala na, at ang labanan ay isang ganap na tagumpay para kay Ezra at sa kanyang hukbo. Nagsimulang pasayahin ni Erudia si Ezra nang malaman nilang nasa plano niya ang lahat. Matapos marinig ang tagumpay ni Ezra, hindi maipagmalaki ni Levi ang mga kawal na sinanay niya. Parehong si Ezra at ang mga hayop. Pagbalik mo, Ezra, personal kong titiyakin na magkakaroon ka ng isang piging na ipagdiwang. Nakipag-ugnayan si Levi kay Ezra nang makarinig siya ng mabuting balita. Pinupuri ng mga tao si Ezra para sa kanyang kagitingan, at ang mga hayop ay nagdebo. Ito ay isang labanan na naitala sa mga talaan ng kasaysayan. Kahit na ang Diyos ng digmaan ay binigyan ng ilang kredito, ngunit ang pamilya Jones ay walang nakuha kundi kahihiyan. Pinagtatawanan ng buong South City ang mga Jones dahil sa pagkataranta sa pagkawala ni Ezra noong gabing iyon. Noon lamang napagtanto ng mga Jones na bahagi sila ng plano ni Ezra, kaya nangangahulugan iyon na dapat silang bigyan ng kapurihan para sa dakilang tagumpay. Ngunit hindi natuwa ang Joneses tungkol doon dahil hindi nila nakamit ang kanilang layunin pagkatapos ng lahat. Ang inaalala nila ay ang kanilang sariling interes, hindi ang kapakanan ni Erudia. Kami ay naging biro ng lungsod at siya ay umalis. Ang mga Joneses ay hindi nasiyahan sa kinalabasan. Umiling si Michael, hindi naman natin siya pwedeng pabayaan ng ganun lang. Hindi pa natin nakikilala ang Diyos ng digmaan. Pwede pa ba yun? Ang mga miyembro ng pamilya ay nag-aalinlangan. Kinumpirma na ito ni Chief Williamson. Si Anson ay isang pili sa Iron Brigade at ang kanang kamay sa Diyos ng digmaan mismo. Kung hihilingin namin na makilala ang Diyos ng digmaan bilang pamilya ni Anson, naniniwala akong gagana ito, paliwanag ni Michael. Tama ka. Dapat may dahilan kung bakit inalagaan ng Diyos ng digmaan si Elijah para sa atin, sang-ayon ni Tyler. Pagkatapos ay sumama ka sa akin sa South City Warzone at makikilala natin ang Diyos ng digmaan mismo. Ang tagapagtanggol Kabanata 746. Pagkatapos, dumating si Michael sa South City Warzone kasama ang iba pang mga Jones, kung saan sila ay pinahinto sa pasukan. Ipahayag ang iyong negosyo. Hayaan mo akong magpakilala, kasama. Ako si Michael Jones ng pamilya Jones sa Southampton. Nandito tayo para makita ang Diyos ng digmaan. Nakangiting sabi ni Michael. Ano? Ang Diyos ng digmaan. Nataranta ang gwardya sa sinabi ni Michael. Kahit kami na mga bantay ay hindi pa siya nakita, lalo na itong random na tao. Bukod pa rito, ang pagkakakilanlan ng Diyos ng digmaan ay sikreto, kaya hindi lamang sino man ang makakakilala sa kanya. Sa tingin mo ba ito ay nakakatawa, sir? Tanong ng gwardya. Hindi namin hinihila ang paa mo.
Mangyaring ipagbigay alam lamang sa Diyos ng digmaan. Sabihin sa kanya na ang pamilya ni Anson ay pumunta sa kanya. That's Anson of the Iron Brigade, panik na paliwanag ni Michael. Kahit na walang ideya ang gwardya kung sino si Anson, namutla ang kanyang mukha sa pagbanggit ng brigada na bakal. Sige, aabisuhan ko sila. Maghintay ka dito. Matapos umalis ang gwardya upang ipasa ang impormasyon, ipinagmalaki ni Michael, tingnan mo kung gaano kakilala si Anson. Pangalan niya lang ang kailangan para makakilos ang sundalo. Kahanga-hanga talaga si Tio Anson. Siya ang pag-asa ng ating pamilya. Sumang-ayon ang mga Jones. Dahil ang Diyos ng digmaan ang hiniling na makilala ni Michael, mabilis na nakarating ang balita kay Mike, ang Commander-in-Chief sa South City War Zone, at ang Deputy Commander-in-Chief. Ano? Dito para makita ang Diyos ng digmaan. Sino si Anson? Wala akong narinig tungkol sa kanya. Nataranta ang lahat sa balita bago iniulat ni Alfie ng Dragon Legion, nahanap ko na siya. Si Anson Jones ay isang regular na sundalo lamang, hindi isang general sa Iron Brigade. Paano ang isang regular na sundalo ay maaaring maging kanang kamay sa Diyos ng digmaan? Napapikit si Mike sa pagkataranta. Magpatakbo ng background check sa pamilya Jones. Utos ni Mike. Hindi nagtagal, nagulat ang lahat sa eksena sa resultang nakuha nila. Si Michael Jones ang lolo ng Diyos ng digmaan. Hindi pamilyar sa relasyon ni na Levi at ng mga Jones, nagdilim ang mukha ni Mike at ng iba nang malaman nila ang balita. Bilisan mo at yayain mo si Mr. Jones. Kalimutan mo na, ako mismo ang mag-iimbite sa kanya. Nagmamadaling tinungo ni Mike ang pasukan kasama ang isang grupo ng mga tao. Hello, Mr. Jones. Ako si Mike Pence, Commander-in-Chief sa South City War Zone. Please, pumasok ka na. Isa-isang nagpakilala si Mike at ang iba pa bago niya yayain ang mga Jones sa War Zone. Tuwang-tuwa ang bawat miyembro ng pamilya Jones sa mabuting pakikitungo. Ang pamilya Jones ay malapit nang bumangon. Ang pagbanggit lang ng pangalan ni Anson ay sapat na para tanggapin kami ng Commander-in-Chief at ng kanyang mga kinatawan. Ito ay hindi direktang nagsasalita ng kahalagahan ni Anson sa Iron Brigade. Ang kanang kamay sa Diyos ng digmaan ay talagang sapat na mahalaga para manginig ang buong South City War Zone. Iniimbitahan kami na parang mga VIP. Ang tagapagtanggol Kabanata 747. Ang puso ni Michael ay tumatakbo sa pananabik, ngunit sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Malapit na tayong maging isa sa pinakamayamang pamilya sa Erudia. Ang ibang mga Jones ay halos kasing excited ni Michael. Ang hindi nila alam ay dahil kay Levi ang lahat. Kung hindi, hindi man lang sila nakalagpas sa gate. Nang marinig na si Alfie ang pinuno ng Iron Brigade, kailangang itanong ni Michael, Mr. Steele, kumusta si Anson sa Iron Brigade? Well, nag-alinlangan si Alfie sa kanyang sagot, dahil kahit si Anson ay isang regular na sundalo, siya ang tiyuhin ng Diyos ng digmaan. Magaling siya. Masasabi mong isa siya sa pinaka-importanteng miyembro ng Iron Brigade, awkward na sagot ni Alfie. Ang eksena ay katulad noong tinanong siya ng pamilyang itim tungkol kay Russell. Malaki. Ang sarap pakinggan. Si Michael ay tumatawa ng malakas sa kasiyahan habang ang mga nasa South City War Zone ay mukhang nalilito. Kakaibang reaksyon. Ang kanyang apo ay ang Diyos ng digmaan. Dinala si Michael at ang iba pang mga Jones sa reception room, kung saan natanggap nila ang pinakamataas na antas ng hospitality. Sa buong pamamalagi nila, personal silang sinamahan ni Mike. Tuwang-tuwa si Michael nang makita kung gaano sila inaalagaan dahil sinabi nito ang antas ng kahalagahan ni Anson. Dapat sinabi sa amin ng batang iyon kung gaano siya kahalaga sa hukbo. Bulong ni Michael sa sarili. Ginoo Jones, ang South City War Zone ay gustong magpakita ng banner sa pamilya Jones, nagpaalam kay Mike bago inutusan ang kanyang lalaki, dalhin ang banner. Hindi nagtagal, may pumasok sa silid na may dalang banner, at nakalagay doon ang haligi ng bansa. Nang makita ito ng The Joneses,
Tuwang-tuwa sila kaya hindi na sila makaupo. Para sa atin ito, natutuwang tanong ni Michael dahil hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng isang banner pagkatapos ibigay kay Ezra. Tama iyan. Sa utos ko. Sulot, utos ni Mike sa kanyang lalaki sa eksena. Ang anak ng pamilyang Jones ay mahusay na nagsilbi upang protektahan ang ating bansa. Salamat. Proud na proud ako sa kanya. Tugon ni Michael na may kasamang malakas na tawa. Ang iba pang mga Joneses ay tulad ng accelerated upang makatanggap ng tulad ng isang karangalan. May haligi tayo ng bansa sa ating pamilya. Ang pamilyang Jones ay hindi na magiging pareho dahil maaari na nating kalabanan ang nangungunang pamilya sa Southampton. Ang problema lang ay hindi iisang tao ang tinutukoy ni na Michael at Mike. Si Mike ay naghaharap ng banner dahil kay Levi habang si Michael naman ay naisip dahil kay Anson. Gayunpaman, masaya ang magkabilang panig sa kinalabasan. Higit pa rito, nangako si Mike sa kanila, mula ngayon, kung may kailangan ang pamilyang Jones, ang kailangan mo lang gawin ay magtanong. Ang tagapagtanggol Kabanata 748. Kahanga-hanga. Ito ay kahanga-hanga lamang, mulalas ni Michael, na nagpapantasya na sa pag-akyat sa tuktok sa Southampton. Bagamat lubos siyang natuwa, hindi nakalimutan ni Michael ang kanilang layunin sa pagpunta sa South City Warzone. Commander-in-Chief, available ba ang God of War na makita tayo? Nakangiting tanong ni Michael. Hayaan mo akong malaman. Pagkatapos lamang natawagan si Levi ay napagtanto ni Mike na ang lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan, dahil hindi na gusto ni Levi ang anumang bagay na gawin sa mga Joneses. Sabi ko na nga ba? Bakit pupunta si Michael dito para makita si Levi kung talagang close sila? Hindi ko na maibabalik ang banner dahil regalo na ito. Paalisin mo sila dyan ngayon na. Kahit na iyon ang utos ni Levi bago ibinaba ang tawag, hindi basta-basta mapapaalis ni Mike ang mga Jones. Paumanhin, Mr. Jones, ngunit ang Diyos ng digmaan ay hindi magagamit sa ngayon at wala kaming autoridad na ipaalam sa kanyang lokasyon. I'm afraid you'll have to wait for our call, makahulugang sabi ni Mike. Mabuti naman. Matapos ang kanilang natanggap, ang mga Jones ay hindi nagsisisi sa pagpunta sa South City Warzone, kahit na hindi nila nakilala ang Diyos ng digmaan. Kung tutusin, nakita na nila kung gaano kahalaga si Anson sa hukbo. Mula ngayon, ang pamilyang Jones ang mamamahala sa Southampton. Ambisyoso na bulalas ni Michael. Ang iba pa sa pamilyang Jones ay nasa sabik din, lalo na sina Tyler at Wales. Bilang mga miyembro ng Prince Gang sa Southampton, ang kanilang katayuan ay katamtaman sa pinakamahusay. Sa sandaling ipahayag namin ang aming relasyon sa Diyos ng digmaan, ako, si Tyler Jones, ay sa wakas ay aakyat sa pinakamataas na posisyon sa Prince Gang, iyon ay, ang pamagat ng prinsip. Ang swerte natin. Akala ko masisira tayo ng warlord, si Elijah. Ngayong ang Diyos ng digmaan mismo ay nasa panig natin, si Elias ay nasa ilalim ng ating hinlalaki. Pagmamayabang ni Wallace at ng ilang iba pa. Tama na hindi namin hayaan si Levi, ang mababang buhay, sa aming pamilya. Magiging kahihiyan lang siya sa atin. Nakahinga ng maluwag si Wales bago siya tinignan ni Michael, huwag mo nang banggitin ang pangalang iyon. Hindi siya karapat-dapat sa talakayan. Ngayon kahit na mas mababa, isinasaalang-alang ang aming kasalukuyang katayuan. Hindi siya karapat-dapat na maging apo. Biglang lumitaw si Shadow, Guro, baka gusto mong itago iyon sa iyong sarili. Nag-aalala siya tungkol sa gulo na maaari nilang pasukin kung marinig ng Diyos ng digmaan ang mga salitang iyon. Ano ang ibig sabihin nito, Shadow? Nagtatakang tanong ni Michael. Kahit ano paman, hindi mo mababago ang katotohanan na apo mo si Mr. Garrison. Naniniwala ako na mas mabuti para sa iyo at sa iyong pamilya kung itatago mo sa iyong sarili ang iyong mga iniisip tungkol kay Levi, paliwanag ni Shadow. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? At bakit parang iba ka? Dati ayaw mong magsalita. Anong nangyari sa'yo?
Naramdaman ni Michael na may nangyari, ngunit hindi niya alam ang katotohanan na alam ni Shadow na si Levi ang Diyos ng digmaan. Ang tagapagtanggol Kabanata 749. Patawarin mo ako. Masyado akong nagsalita, paghingi ng paumanhin ni Shadow, na talagang sinusubukang magpahiwatig kay Michael. Sa kasamaang palad, masyadong maliit ang inisip ni Michael kay Levi para asahan siyang maging sino mang mahalaga. Upang ipakita ang kanilang bagong katayuan, ang mga Jones ay bumalik sa Southampton na may 2 banner na nakataas at pumapalpak sa hangin. Sa ngayon, ang pamilyang Black ay natakot na sundan si Levi habang si Zoe ay abala sa trabaho. Bukod sa pagtatrabaho sa isang 50 bilyong proyekto, kamakailan ay naglabas ang Oriental Star Group ng isang malaking budget na pelikula na pinagbidahan ni Helena. Ang pelikula ay naging isang alamat sa industriya para sa pagsira ng record nang gumawa ito ng higit sa 1 bilyon sa loob lamang ng 3 araw. Pumasok si Iris sa opisina ni Zoe nang abala pa si Zoe sa trabaho. Ano ito? Hindi napigilan ni Iris na kunin ang dark green box na nakita niya sa desk. Pwede ko bang tingnan? Oo naman. Matapos buksan ang kahon, na-curious si Iris na makita ang isang gintong medalya sa loob. Ano ang ibig sabihin ng Hari ng Kanluran? Ang tinutukoy kaya nito ay ang hari ng kanlurang rehiyon. Siya ang namuno sa pag-atake na tumalo kay Weldrick. At ito ay nasa buong balita, casual na sabi ni Iris, ngunit si Silas, na nasa tabi lang nila, ay nabigla nang makita si Iris na nalaman ito ng napakabilis. Ibig bang sabihin ay nalantad na tayo? Itinaas ni Zoe ang kanyang ulo at tumawa bilang tugon, ito ay regalo sa kasal mula sa isang mabuting kaibigan ni Levi. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng Hari ng Kanluran. Narinig din niya ang balita, ngunit hindi niya malalaman na si Ezra ang hari ng kanluran. Siya ay umiinom kasama si Levi noong gabing nangyari ang labanan. Paano kaya siya nasa battlefield? Parang hindi marunong mag-teleport si Ezra. Kaibigan ni Levi's, sabi mo. Dapat ang pagkakamali ko noon, natural na tugon ni Iris. Walang paraan na ang sino mang kaibigan ni Levi ay maaaring makasama sa labanan sa Western Region. Maliban kung siya ay isang bilanggo doon. Nagpatuloy sa pagbibiro si Zoe, tulad mo, halos napagkamalan ni Silas na ang kaibigan ni Levi ay isang chief. Alam ko naman diba? Halos akala ko ang piraso ng ginto na ito ay simbolo ng hari ng kanluran. Bulalas ni Iris bago ibinalik ang medalya sa mesa. Nang makita kung paano nakumbinsi si Iris, nakahinga ng maluwag si Silas. Iyan ay hindi lamang anumang piraso ng ginto kundi isang marka ng Diyos ng digmaan, na namumuno sa milyon-milyong tropa sa kanlurang rehiyon. Gamit ang medalyang iyon, maaaring ipatawag ni Zoe ang hukbo ng Western Region para protektahan ang sarili anumang oras na gusto niya. Hindi napigilan ni Silas na paalalahanan si Zoe, Ms. Lopez, sa tingin ko mas mabuting ilagay mo ang kahon na iyon bago mo ito mawala. Mabilis na nakuha ng kanyang mga salita ang atensyon ni Zoe at Iris. Anong ibig mong sabihin, Silas? Espesyal ba ang kahon sa anumang paraan? Tanong ni Zoe. Biglang naalala ni Zoe ang kakaibang kinikilos ni Silas noong araw na nagkita sila ni Ezra. Hindi naiwasang mapansin ni Zoe ang tungkol kay Silas. Ang tagapagtanggol Kabanata 750. Ito lang ay mayroon akong espesyal na damdamin para sa mga bagay na militar at ang medalyang iyon ay mukhang isa. Kaya mayroon akong pagnanasa na protektahan ito, mabilis na pagsisinungaling ni Silas. Naiintindihan iyon. I'll keep it locked in the safe, then, nakangiting sabi ni Zoe bago nakahinga ng maluwag si Silas. Pagkatapos nito, tumingin si Zoe kay Iris at nagtanong, may maitutulong ba ako sa iyo? Dahil ang pelikula ng iyong kumpanya ay sinira kamakailan ang record sa industriya. Ang Star Entertainment, ang nangungunang kumpanya ng entertainment ng Southampton, ay magpapadala ng kanilang mga tao dito sa hapon upang matuto mula sa iyo. Kung naalagaan mo silang mabuti, baka may cooperation sa cards, paliwanag ni Iris. Oo naman.
Ipaubaya mo sila sa akin. I have time anyway, sagot ni Zoe na may kasama nga kay, sign. Ang Star Entertainment ay isa sa nangungunang 3 domestic entertainment company, at mayroon silang big shot na mga bituin at online celebrity. Bagamat mabilis ang paglaki ng Oriental Star Group, malayo pa rin ang kanilang lalakbayin dahil si Helena ang tanging mahalagang bituin na mayroon sila. Malaki ang makukuha sa pagtatrabaho sa isang higanti tulad ng Star Entertainment. Sinadya ni Zoe na linisin ang kanyang schedule para hintayin ang kanilang pagdating. Sa hapon, 3 sedan at 4 na MPV ang pumarada sa labas ng gusali ng Morris Group. Dumating na ang grupo ng Star Entertainment, at tuwang-tuwa si Zoe nang makita ang kanilang chairman, si Pierre na mismo ang nangunguna sa grupo. Nang makita kung gaano sinsero ang Star Entertainment sa meet-up, tinanggap ni Zoe ang grupo kasama ang kanyang team. Tulog pa rin, biglang nagising si Levi sa ingay. Ano ba ang nangyayari? Frustrated na tanong ni Levi bago ngumiti si Seth, nagpadala ang Star Entertainment ng grupo para bisitahin ang Oriental Star Group. Nagpunta ang lahat para makita ang maraming sikat na bituin at online celebrity sa gusali. Gusto mo bang tingnan? Sa sandaling mabalitaan ni Levi na may mga bituin at online celebrity, nawalan siya ng interes. Ngunit kung nakatulong ito sa karera ng kanyang asawa, naisip niya na hindi masakit na hayaan silang magpatuloy. Halos ipinadala ng Star Entertainment ang bawat isa sa pinakamahusay. Hindi lang sila nagpadala kay Pierre at 8 iba pa mula sa management, 18 sa kanilang mga hottest superstar at online celebrities ang nandoon. Ang mga online celebrity ay nagsimulang mag-livestream at i-record ang lahat sa paligid nila, kabilang ang halos lahat ng bagay sa gusali ng Morris Group. Nang makita kung paano ito nangyari, kinailangan ni Seth na pumasok para pigilan sila sa pagsasahim papawid ng mga panloob ng kumpanya, na marami sa mga ito ay confidential. Pagkatapos ay nagdala siya ng 2 lalaki para lapitan ang mga broadcaster. Excuse me. Hindi pinapayagan ang live streaming sa gusali. Salamat sa inyong kooperasyon, payo ni Seth, ngunit hindi mapakali ang mga live streamer na makinig sa kanya habang nagpapatuloy sila sa streaming. Kailangang ulitin ni Seth ang kanyang sarili, excuse me. Hindi ka pinapayagang gawin ang iyong live stream dito. Pakiusap tumigil ka kaagad. Ikaw ay walang iba kundi isang grupo ng mga mababang security guard. Sino ka para sabihin sa akin na hindi ko magagawa ang aking live stream dito? Abangan ang mga susunod pang mga kabanata. Please comment, like, and share, mga kamaster, para updated ka sa aking mga susunod pang mga videos.